Ang pisikal na laki at lakas ay hindi ang basehan sa pagpili ng pinakamapanganib na mga hayop sa mundo. Sa katunayan, ang ilan sa mga pinakamaliit na nilalang sa mundo ay maaaring maging ang pinaka-nakamamatay sa mga tao na nagkakalat ng mga sakit na nagbabanta sa buhay ng milyon-milyong tao bawat taon at may pinprick size na kagat. Mula nga sa box jellyfish hanggang sa pufferfish, ang karagatan ay tahanan din ng ilan sa pinakamakamandag at nakalalason na nilalang sa planeta. At ang mga tao ay kabilang sa mga pinaka-nakamamatay na hayop sa lahat. Pinapatay ang kapwa at nagdudulot ng karahasan sa nakakabahalang rate. Kaya naman, samahan niyo akong silipin ang ilan sa pinakamapanganib na hayop sa mundo. Huwag rin kalimutan mag-like at subscribe bilang pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat. Let's go! Mosquitos o mga lamok, ang pinaka-nakamamatay na non-human animal sa mundo ay ang nagliliitang mga lamok. Ang mga sakit na dala ng lamok, gaya ng malaria, ay pumapatay ng average na 780,000 katao sa isang taon. Ayon ito sa World Health Organization. Ang mga lumilipad at sumisipsip ng dugo na insektong ito ay karaniwang matatagpuan sa mainit at mahalumigmig na kapaligiran malapit sa pinagmumulan ng tubig na nagbibigay daan upang ang mga ito ay dumami. Ang mga lamok ay kabilang sa family group na Calicidae at mayroong higit sa 3,500 species sa buong mundo. Gayunpaman, kakaunti lamang sa mga ito ang nagdadala ng mga nakamamatay na sakit tulad ng malaria, yellow fever, dengue at Zika virus. Ang malaria ay isang parasitic infection na dala lamang ng mga babaeng lamok at partikular na laganap sa Africa. Karamihan sa mga biktima ay mga batang 5 taong gulang pababa. Ang mga lamok ay maaari ding maging sanhi ng pagkamatay ng iba pang mga mamal sa lupa. Ipinapakita ng mga record na ang mga lamok ay umiral kasabay ng mga dinosaur noong huling bahagi ng panahon ng Cretaceous. Humans o tao. Ang mga tao o Homo sapiens ay isa sa mga pinakamapanganib na mamal sa mundo. Isang ulat noong 2019 ng WHO ang nagtala ng 475,000 pagkamatay sa pamamagitan ng homicide sa buong mundo sa mga member states. Ang Central America at ang Caribbean ay nag-ulat ng pinakamataas na rate ng pagpatay, na may higit sa kalahati ng mga pagkamatay ay sanhi ng mga firearms. Ang mga violence-related injuries na sumasaklaw sa mga banggaan sa trapiko at pati na rin ang pagpapatiwakal ay kumikitil ng buhay ng 1.25 milyong tao taon-taon. Ito ay ayon sa WHO. Dagdag pa rito, ang kakayahan nating gumamit ng mga komplikadong kasangkapan tulad ng mga sandata ay ang dahilan kung bakit tayo mapanganib. Ayon sa isang pag-aaral noong 2023, ang mga tao ay mayroon ding predatory niche na umunlad sa paglipas ng mga siglo na may mga pag-unlad sa teknolohiya. Ang pag-uugali ng tao ay mayroon ding mapanirang epekto sa planeta. Ang isang pag-aaral noong 2021 ay nagpakita ng katibayan at nagsasabing ang mga aktibidad ng tao ay siyang responsable para sa nagaganap na climate change. Black Mamba. Ang pinaka-nakamamatay na ahas sa Africa ay ang Black Mamba, isang napakabilis at nakamamatay, makamandag na uri ng ahas na matatagpuan sa mga bansa sa Sub-Saharan Africa. Ang isang dahilan kung bakit nakamamatay ang isang kagat mula sa isang black mamba ay ang dami ng lason na maibibigay nito
at ang bilis ng epekto ng makamandag na lason. Kapag nakagat, ang isang individual ay maaaring makaranas ng body paralysis, kahirapan sa paghinga at organ failure, kabilang ang cardiac arrest. Kung walang antivenom, ang kagat ay halos palaging kamatayan ang resulta. Kung hindi nagamot, ang kamatayan ay maaaring mangyari mula sa pagitan ng 3 at 16 na oras, ayon sa African Snakebite Institute. Saw-scaled vipers. Ang makamandag na saw-scaled vipers ay isang partikular na agresibo at mapanganib na mga species ng ahas na kabilang sa viper family, na kasama ng Indian cobra, Russell's viper at ang common krait, ay dahilan ng halos 58,000 pagkamatay bawat taon sa India. Ang global deaths mula sa kagat ng ahas ay kadalasang sanhi ng mga makamandag na ahas ayon sa WHO. Ang mga saw-scaled vipers ay maaaring magdulot ng nakamamatay na kagat. Ang kamandag ay maaaring humantong sa kidney at iba pang organ failure maliban lamang kung agarang gagamutin gamit ang isa sa 9 na posibleng mga antivenom. Dogs or aso. Ang itinuturing na matalik na kaibigan ng tao ay maaari ding nakamamatay. Ang kagat mula sa isang rabid dog ang nangungunang sanhi ng rabies sa mundo, ayon sa WHO. Karamihan sa mga kaso ng rabies ay naiulat sa mga bansa sa Asia at Africa, kung saan may malaking populasyon ng mga asong gala na nagdadala ng sakit at mas kaunting medikal na access para sa paggamot sa rabies. Inaatake ng rabies virus ang central nervous system at nagiging sanhi ng kamatayan, karaniwan sa loob ng 1 hanggang 3 buwan. Ang kamatayan sa pamamagitan ng mauling ay uncommon o hindi karaniwan. Mas kaunti sa 1% ng mga kagat ng aso ang nagdudulot ng pagkamatay sa United Kingdom at United States, bagamat tumaas ang bilang ng mga pag-atake ng aso sa United Kingdom. Ang mga request sa Freedom of Information ay nagpakita ng 5,248 na pag-atake noong 2023, kumpara noong 2022 na mas mababa, kung saan 16 sa mga pag-ataking ito ang naiulat na nakamamatay. Sa Estados Unidos, humigit kumulang 4.5 milyong tao ang kinakagat ng aso taon-taon. Common hippos. Ang hippopotamus ay ang pinaka-nakamamatay na land mammal sa mundo na pumapatay sa average na 500 katao bawat taon sa Africa, higit pa nga sa mga leon at iba pang mababangis na predators. Sa kabila ng kanilang hindi gaanong laki, ang mga lalaking bull hippos ay maaaring tumimbang ng hanggang 4,552 pounds o 2,065 kilograms. Ang karaniwang hippo ay isang agresibo at territorial wild animal na maaaring mag-charge sa short speed ng hanggang 20 miles per hour or 32 kilometers per hour sa lupa at 8 miles per hour or 13 kilometers per hour sa tubig na nagiging mapanganib sa mga tao. Ito ay ayon sa San Diego Wildlife Alliance. Ang hippos ay mayroon ding matatalas na ngipin at kilala sa pagtaob ng mga bangka sa mga wetlands ng farming at fishing. Iniulat ng BBC ang isang pag-atake ng isang hippo noong 2023 na tumaob sa isang bangka sa Malawi at pumatay ng isang bata. Alin sa mga hayop na nabanggit ang sa tingin mo ay pinakadelikado? At bakit? May karanasan ka na rin ba sa mga wild animals? I-comment down na. Huwag rin kalimutan mag-like at subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel. Maraming salamat at kita-kits on our next video.